tayong tumayo at tayo manalangin at sasabayan nyo ang sasabihin ni teacher. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tayo'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa magandang kalusugan at sa mga biyaya na aming natatanggap araw-araw. Tunay na kaibuti mo po, Panginoon, kaya patuloy na pinupuri at sinasamba ka namin. Dalangin po namin, nagabayan niyo po kami sa araw na ito. Tulungan mo po kami na maunawaan ang lahat ng mga araling ituturo sa amin. Bigyan niyo po kami ng talino, pagmamahal, at kalakasan sa aming pag-aaral. Pagpalain mo po ang aming bansa, ang aming paaralan, ang aming mga guro at mga magulang. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Bago tayo umupo, pwede nyo bang pulutin ang mga kalat sa ilalim ng inyong upuan at pakiayos na din ito? Pwede ko bang malaman kung sino ang lumiban ngayon sa klase? Magaling at walang lumiban ngayon sa klase. Ngayon, meron akong inanda dito na mga lituntunin sa loob ng klase. Pwede nyo bang basahin ang mga ito? Makinig at tumahimik kapag may nagsasalita. Magtaas ng kamay kung gustong sumagot. Maging responsable sa gamit at mga pinagkitiwala ng guro. Maging mabait at magalang sa lahat. Nauunawaan niyo bang ang ating alituntunin ngayon, mga bata? Magaling kung ganon. Gusto niyo bang maglaro, mga bata? Mabuti kung ganon. Ang ating lalaruin ngayon ay pinamagatang Guess the Picture. Pero bago yun, pwede ba nating basahin lahat ang ating panuto? Tignan ng mabuti ang larawan at ibagay ang tamang sagot kung ito ba ay tiyak, ditiyak at walang kasarian. Maliwanag ba, mga bata? Mabuti kung ganon. Ngayon, ano ang nakikita nyo sa harapan? Tama, lapis. Anong uri ito, mga bata? Tama, walang kasarian. Ngayon, sa susunod naman. Tama, aso. Ano naman ang uri nito? Ditiyak. Magaling. Ngayon naman ito. Tama, isang bata na nagngangalang Jen. Anong uri ito, mga bata? Tiyak. Magaling. Ito naman, mga bata. Tama, isa itong baby. Anong uri ito, mga bata? Ditiyak. Magaling. Ito naman, pinakahuli. Dalawang mag-aaral. Ano naman ito, mga bata? Ditiyak. Tama, ang gagaling nyo naman. Ano ang napansin nyo sa ating linaro kanina? Magaling. Ngayon, tignan nyo ang larawan na ito. Ano ang nakikita ninyo? Ang una, tama, bata. Ang pangalawa, tama, lapis. Ang pangatlo, magaling, ibon. At ang pang-apat,
Tama, parke. At ang panghuli ay magaling, isang mansanas. Ang mga ito ay may kinalaman sa ating aralin ngayon. Bago tayo magsimula sa ating aralin ngayon, maaari nyo bang basahin ang ating layunin? Ang una nating layunin ay matutukoy ang tamang paggamit ng pangalan. Ang ikalawa naman ay makapipili ng mga salitang naglalarawan na naayon sa larawan. May bibigay ang mga salitang naglalarawan para sa pangalan at may papakita ng mga bata ang kanilang natutunan at aktibong makibahagi sa mga gawain. Ang ating paksa ngayon ay tungkol sa pagpapahayag ng mga larawan tungkol sa pangalan ayon sa kasarian. Ngayon, handa na ba kayong makinig mga bata? Mabuti naman kung ganon. Ang ating tatalakayin ngayon ay patungkol sa pangalan at kung ano ang kasarian nito. Kung ito ba ay tiyak, di tiyak at walang kasarian. Ang una ay ang tiyak na kasarian ay tumutukoy sa pangalan kung alam o sigurado tayo sa kasarian nito. Kung ito ba ay babae o lalaki. Halimbawa, ninong o ninang, konduktor o konduktora at marami pang iba. Ngayon, mga bata, magbigay nga kayo ng tag-iisa ninyong halimbawa ng tiyak, magaling, nanay at tatay. Ano pa? Kuya at ate. Ngayon, dumako naman tayo sa di tiyak. Ang di tiyak na kasarian ay tumutukoy sa pangalan na hindi tayo sigurado kung ito ba ay babae o lalaki. Halimbawa, pulis, guro, at marami pang iba. Ngayon, magbigay nga kayo ng halimbawa ng di tiyak mga bata. Magaling, aso, ano pa? Magaling, pusa. At dumago naman tayo sa panghuli na kasarian, ang walang kasarian. Ang walang kasarian ay tumutukoy sa pangalan na hindi tao o hayop, kundi tumutukoy ito sa bagay o lugar. Halimbawa, parke, lamesa, o baso. Ngayon, magbigay nga kayo ng halimbawa mga bata. Magaling, upuan. Ano pa? Magaling, laruan. Ngayon, itong TV, may kasarian ba ito? Magaling, walang kasarian. Ngayon, naintindihan nyo na ba ang ating aralin ngayon? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, magbigay nga kayo ng tag-iisa ninyong mga halimbawa ng tiyak, di tiyak at walang kasarian. Una, nanay, tatay, aso, at lapis. Ano pa? Ate, kuya, cellphone, lamesa. Magaling! Kung ganon, magpatuloy tayo sa ating susunod na aktibidad. Susubukin natin kung gaano nyo naunawaan ang ating tinalakay ngayon. Pero bago yun, pwede bang basahin ang ating kanuto? Tignan ng mabuti ang mga larawan at ibigay ang tamang sagot. Kung ito ba ay tiyak, di tiyak, at walang kasarian. Ngayon, may larawan ako dito na sasabihin nyo kung ito ay tiyak, di tiyak, at walang kasarian.
Ito mga bata, ano ang uri nito? Tama, di tiyak kasi pulis. Sa pangalawang larawan naman. Tama, tiyak. Sa pangatlo naman, inhero o architect. Tama, tiyak. Isa itong lalaki. Ngayon naman, isa itong guro. Ito ay di tiyak. Ang panghuli naman ay tama, baso. Ito ay walang kasarian. Magaling dahil naunawaan nyo talaga ang ating tinalakay ngayon. Ngayon, hindi pa tayo magtatapos dyan. Meron pa tayong isa pang gagawin. Ngayon, ididikit natin ito kung saan siya nararapat. Alam nyo ba kung ano ito? Tama. Ngayon, ididikit natin siya sa walang kasarian. Ngayon naman, isa itong guro. Saan siya? Tama, sa di tiyak. Itong rabbit naman, saan ito nararapat? Tama, sa di tiyak. Ito naman mga bata, tama sa tiyak. Ano naman ito mga bata? Tama, isa itong manok. Sa di tiyak. Mga bata, ano ulit ang ating aralin ngayon? Magaling. Pagpapayag sa mga larawan tungkol sa pangalan ayon sa kasarian. Ngayon, ilang uri ng kasarian ang ating tinalakay ngayon? Magaling, 3. Ano-ano ang mga ito? Tiyak, di tiyak, at walang kasarian. Ngayon, magbigay nga kayo ulit ng tag-isa ninyong halimbawa ng tiyak, di tiyak, at walang kasarian. Sino ang may gusto? Magaling, di tiyak. Ano pa? Lamesa, magaling. Ito ay walang kasarian. At ang panghuli, ano ako? Isang lalaki. Dahil alam nyo na ang ating pinag-aralan ngayon, handa akong maikling pagsusulit na inyong sasagutan. Bago ko ibigay ito sa inyo, babasahin ko muna ang panuto. Iparis ang mga larawan sa hanay A sa kanilang tamang pangalan sa hanay B. Iguhit ang linya mula sa larawan papunta sa tamang sagot. Ngayon, maaari na ninyong sagutan ito. Tapos nyo na ba mga bata? Ang proseso ng pagpasa ay pasa pagitna at ang mga nasa gitna ay pasa paharap. Bago tayo umuwi, pwede nyo bang ilabas ang inyong mga kwaderno at isulat ang ating takdang aralin. Pero bago yun, babasahin muna ni teacher ang panuto. Gumupit ng naglalarawan kung ito ba ay tiyak, titiyak o walang kasarian. At idikit ito sa assignment notebook. At ipapasa ito sa susunod ng ating pagkikita. Yun lamang po, paalam mga bata.